trust in your unfailing love. For you alone are God eternal. Ang lahat po na nagpapasalamat sa atin pong Diyos, coming from our hearts. And Lord, we want to lift. And Lord, Habang tayo po ay nakayupo at nakapikit, nakatas po yung ating kanan kamay sa langit. Sa ating Diyos na dakilang kapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na ating amang sa ibuhan. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, ang Diyos na buhay. Ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat na walang katulad. Nararapat namin sa ating pagpupulis. Panginoon, hindi lang po kami nagpupulit every day in our lives. We are praising your name. Faithfulness, faithfulness, wala kami ibang Diyos, kundi ang dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na nagligtas sa amin. Maraming himalang ginawa sa buhay namin. Nararapat lamang kami marangal sa iyo. Lord, salamat. Lord, malaya po kami magsasambahal sa iyo.
Praise the Lord. Isa ho mas malakas pang palakpak sa Panginoon. Praise God, praise God. Praise the Lord, praise the Lord. Makakaupo ho tayong lahat. Are you excited ho? Dahil October 12 na po ang ating 46th anniversary. Excited ho ba kayong lahat? Pwede ho bang palakpakan natin ang Panginoon sa oras nito? Praise God, praise God, praise God. Dapat ho tayong lahat ay nasa spirit of expectancy. Dahil itong padating po na ating October 12, 46th anniversary, naniniwala ho tayo na magaganap itong ating tema sa buwan ng Setyembre. Ang signs, wonders and miracles, dahil ang ating pinaka-topic mismo ay walang iba kung hindi ang pinaka-tema natin ay Christ is the answer. Amen? Sa lahat ng sitwasyon, ang Diyos po ang sagot sa lahat ng bagay. Amen po ba? Amen po. Misa pa ho natin palakpakan ng Panginoon. Praise God, praise God. Do you believe that God is here right now, church? Minsan pa po, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. You are here, working in this place. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. Mending every heart. I worship you. I worship you. You are here. Once again, church. You are here, mending every heart. Mending every heart. I worship you. I worship you. Declare it, church. Waymaker. Waymaker. Promise keeper. That is who you are. Waymaker. Waymaker. Miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness. My God. That is who you are. Once again, church, declare it. Waymaker. Miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness. My God. That
Bago ho natin ituloy ang pag-awit, basahin ko lang po ang ating pinaka-keywords. Makisuyo ako sa aking sound audio. Dahil ang topic po natin this morning, it is about the God of wonders. Everybody say, the God of wonders. Minsan pa po, the God of wonders. Ang sabi po ng Psalm 77:11 at verse 14 ng NIV translation, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Your ways, God, are holy. What God is as great as our God. You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. Pwede ba sabihin po natin lahat yun? You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. Ulitin ho natin magmula sa verse 11, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Your ways, God, are holy. What God is as great as our God? You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. Let God bless the reading of His Word. Naniniwala ho ba kayo na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na laging gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay? Hindi ho basta miracles lang, but wonders. Ibig sabihin, talagang mapapahanga ka at papahangain ka ng Diyos. Amen? In all situations, in all matters of life, ang Diyos ay laging mayroong mga kamanghamanghang bagay na ginagawa po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Isa pa hong palakpak sa Panginoon. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Declare it, church. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, O Lord, you are the God of miracles, the God of wonders, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. For you are the fairest of 10,000, the bomb of King and the rock of all ages. You are the bright and morning star. You are our soul and coming You are the King of kings and the Lord of lords, the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end of God. Oh, we worship you. We honor you, O God. Magnify your holy name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Jesus. Yes, O Lord. Yes, O God. Yes, O Lord. Oh, we bless your name, Lord. We bless your name. We bless your name, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. We believe that you are here right now, O God, moving, Lord, and working in our needs, O God, this morning. And we believe, O God, that you will continue to display your power, O God, that you will continue to display your wonders, O God, through your people, O God, to each and every one of us, O God. We thank you. We honor you, O God. This is our earnest prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise God, praise God, praise God. The God of wonders. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating wonder?
Laging may ganitong sitwasyon, ano? Nakaka-excite. It is about me, amazement. Everybody say, amazement. Oh. Nakaka-oh talaga kayo. Pakisabi hong lahat, oh. Marvel. Astonishing. Surprise. Kapag ako sinabing wonder, it has something to do with our amazement. Sobra talagang mapapahanga ka. Mapapasabi ka sa Diyos na, wow! Oh! Marvel! Astonishing! Surprise! Meron pang tinatawag na surprise. Ibig sabihin, hindi mo iniisip na kayang gawin ng Diyos o maaaring iniisip mong kayang gawin ng Diyos, ang posibleng hindi mo iniisip ay gagawin pala ng Diyos sa iyo. We look and look but we cannot believe our eyes. Kahit ilang beses mong tingnan, balik-balikan, hindi makapaniwala ang iyong mata, ang iyong paningin, na kaya palang gawin ng Diyos. Nakaka-amaze so ang Panginoon. Yan ho ang sabi ng The Guardian Nigeria News. He carries out miraculous works and He alone can do great wonders. Everybody say, He carries out miraculous works. Minsan pa po, He carries out miraculous works. And He alone can do wonders or can do great wonders. Gusto ko ho yung salitang He carries out miraculous works. Naniniwala po tayo saan man bumababa ang Diyos at saan man nagpapahayag ang Panginoon, dala-dala po niya ang lahat ng kanyang mga kamangha-manghang ginagawa. Amen? Kaya ho tayo, nung araw, lagi nating inaawit ang awit na Tagalog. Ano sabi ng song? Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong walang makalulupig at walang kabisado ho na mas marami. Ano ho? Walang hanggang papuri ang aming alay. Minsan pa po. Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay, walang makalulupig at wala nang papantay sa ngalan mo, O Diyos. Kami magsasaysay, walang hanggang papuri ang aming alay. Nakakamangha ho ba ang Diyos talaga? Sobra, kapag binabalik-balikan po natin ang kanyang mga salita, may echo ho ako. Pasensya na ho kayo kahit ako'y naka-record kasi walang tatawag ng pansin sa kanila. Nakakamangha ang Diyos every time na babalik-balikan po natin kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Tatanungin ko ho kayo ngayong umaga pero hindi ko ho kayo pagsasalitain dahil alam kong kulang ang oras. Ilang beses ho kaya kayo napamangha ng Diyos? Kayo lang ho makasasagot po niyan. Ilang beses ho tayo nagsabi na, wow, kaya palang gawin ng Lord sa buhay ko yon. Ano po? May paalala po tayo sa lahat ng individual sa bansang Pilipinas at maging sa lahat ng bansang nakapaligid sa bansang Pilipinas, especially to China. Habakkuk chapter 1 verse 5 NIV translation. Look at the nations and watch and be utterly amazed. Everybody say, amazed. For I am going to do something in your days. I am going to do something in your days that you would not believe even if you were told. Ang sabi ng Diyos, may gagawin akong kakaibang bagay, something sa panahon ninyo na maging kayo, hindi nyo maiisip, hindi nyo mapapaniwalaan kahit sabihin sa inyo. Ang sabi ng Habakkuk chapter 1, verse 5, look at the nations and watch. Naniniwala ho ba kayo na ang tagapagtanggol ng bansang Pilipinas ay walang iba kundi mismo ang Diyos na mga Diyos at Hari na mga Hari? Palakpakan niya natin sandali ang Panginoon. Ang sabi ng Habakkuk chapter 1, verse 5 ng The Message translation, look around at the godless nations. Look around at the godless nations. Look long and hard. Brace yourself for a shock.
Something's about to take place. Everybody say, something's about to take place. And you're going to find it hard to believe. Na kapag iisipin natin, para ang hirap paniwalaan. Ang sabi ng The Message translation, brace yourself for a shock. Something's about to take place. Alam niyo ho, excited ako kasi naniniwala akong ang Diyos ay kamangha-mangha, hindi lang sa individual na buhay ng bawat isa. Ang Diyos din po ay kamangha-mangha sa pwede niyang gawin sa buong mundo at maging sa West Philippine Sea. Ang sabi po ng The Living Bible, the Lord replied, "Look and be amazed. You will be astounded." Everybody say, astounded. At what I am about to do. For I am going to do something in your own lifetime that you will have to see to believe. For I am going to do something in your own lifetime. In your own lifetime that you will have to see to believe. Naniniwala ho tayong bagamat ito ay mensahe ng Diyos sa panahon ni Habakkuk, pero ang salita po ng Diyos ay pwedeng panghawakan sa lahat ng kapanahunan, sapagat ang salita po ng Diyos kailanman ay hindi nagbabago. Ang sabi ng Matthew chapter 24, verse 34 and verse 35, heaven and earth will pass away, but His word will remain. Still remain. Ang salita ng Diyos ay hindi ho po pwedeng bigyan natin ng pagdududa. Ang sabi ng Jeremiah chapter 1, verse 12, God is about to push His word. He is watching His word. He is behind His word. Ang sabi ng ibang translation, pushing it to accomplish. Ang Diyos mismo ang nag-e-effort para ang kanyang mga salita ay mangyari at maganap. Ganon din ang binanggit na Isaiah chapter 55, if I'm not mistaken, in verse 8, 9, and 10. Ang salita ng Diyos ay kagaya ng nyebe magmula sa langit. Kapag bumagsak dito sa lupa, hindi babalik na hindi natutupad nito ang ninanasa. Ibig lang sabihin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay matapat sa kanyang mga salita at lahat ng kanyang sinasabi ay kanya pong ginagawa. Ang sabi ng Numbers 23 verse 19, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should lie. He is God. Whatsoever He promised, He will fulfill it. Anumang bagay na pinapangako ng Diyos, ginagawa ng Panginoon, isinasakatuparan ng Panginoon sapagat Siya ang nagsabi. Ang sabi ng The Living Bible, Habakkuk chapter 1 verse 5, for I am going to do something in your own lifetime that you will have to see to believe. That you will have to see to believe. Nakakamangha po ang Diyos. Sa lahat din po ng ating mga nanunungkulan at nagnanais tumakbo sa darating na eleksyon at maging sa pangkasalukuyang nakaupo sa ating gobyerno, gusto lang din ho tayong paalalahanan ng salita po ng Diyos. Nakakamangha po ang Diyos sapagkat hindi lang po kamangha-manghang bagay ang gagawin niya, kundi pati pag-expose ng lahat ng bagay na ginagawa ng mga nanunungkulan sa loob ng ating gobyerno. Kamakailan lang ho ay nakita ho natin kung ano nagaganap sa gobyernong ating ginagalawan. Kahapon nga po ay nabanggit po sa ating prayer and fasting na kapag ho may mga malalaking tao, personalidad at may impluensya ang nag-i-incite ng sedition sa gobyerno, baliwala lang, okay lang na nasa social media, okay lang na nababasa, napapanood ang videos. Pero nang tayo ho ay mag-post, at hinihiling natin na lumitaw ang katotohanan at sabihin natin na nabanggit ko kasi natin sa ating post na kung talagang ma-expose sa katotohanan ang lahat ng nasa likuran ng pangyayari po sa usapin ng Pogo at maging ng usapin po ng former mayor ng Bamban ng Tarlac, si Mayor Alice Guo, ang sinabi natin ay lahat ng mapapatunayan dapat maparusahan. Pero yung mga kasabwat na nasa gobyerno, mas mainam sana sabitan na lang ng gilingan sa leeg at ihulog sa dagat. Nang sa gayon tumino ang gobyerno. Wala pa hong 5 minuto, dinilit ng FB. At ang sabi ho nila, nag-message sila, ang sabi nila ay inciting daw ho yun ng rebellion and sedition. At binigyan lang ho ako ng araw para mag-request ng review at sabihin kung bakit kinakailang i-post nila ang ipinost ko. Malungkot isipin,
Kilala naman ho tayo sa FB eh. Pwede rin ho nilang tanggalin ang account natin eh. Wala naman hong problema kung gusto nila. No? Pero natakot ho yata sila dahil sa nakaraang rehimen, sila po ay pinagbantaan, natatanggalan sila ng access sa Pilipinas kapag hindi nila inayos ang kanilang post. Tapos ngayon, kapag host sila ang magpo-post, okay lang. Yung isang lawyer, kumpare ko pa naman, ang nagsabi na kinakailan lahat ng magsama-sama na tayo pa, ang gobyerno, pabagsakin na natin, pati mga PNP, ganito. Pagkatapos, baliwala lang. Samantalang tayo, pinasasabitan lang natin ng gilingan sa liig at ihulog sa dagat, binubura ang ating post. No? Paalala ho sa lahat ng nanunungkulan, at sa lahat na nasa likuran ng mga nagaganap sa bansang Pilipinas, ang Diyos ho nakikita ang lahat ng bagay, maging ang bawat detalye ng ating buhay. Kabahan tayo sapagat ang Diyos ay hindi lang gumagawa ng himala, kasama ng kanyang himala ang kanyang judgment. And this morning, lilinawin po natin yan. Habakkuk chapter 1 verse 5, uulitin ko po, the Lord replied, "Look and be amazed, you will be astounded at what I am about to do." Mapipitlag ka sa pagkamangha, for I am going to do something in your own lifetime that you will have to see to believe. That you will have to see to believe. Ako naniniwala, hindi matatapos ang ating henerasyon. Bago magkaroon ng rapture of the church, ipapakita ng Diyos at makikita ng ating mga mata ang gagawin ng Diyos sa bansang Pilipinas. Amen? Palakpakan natin sandali ang Panginoon. The God of Wonders. Ano ho ba ang ibig sabihin nito? God of Wonders means, number 1, demonstrates limitless care and protection. Everybody say, limitless care and protection. Natatandaan po natin, pag sinabing the God of Wonders, yung pillar of cloud by day and pillar of fire by night, in Exodus 13:21-22, makikita po natin dyan na mga Israelita ay naglalakbay sa ilang. Kapag kakaaraw, matindi ang sikat ng araw, mainit, at kapag kagabi naman ay sobrang lamig. Wala naman silang pwedeng masilungan. May kanya-kanya man silang daladalang tent, possible, ang sabi ng mga mag-aaral, pero kulang at kapos. Kaya ang Diyos ay napakatapat. Kapag kakaaraw, naroon ang pillar of cloud by day, at kapag kakagabi, naroon ang pillar of fire by night. Hindi sila naiinitan dahil tinatalukbungan na makapal na ulap ang sikat ng araw. Take note, meron pang isang hindi nakikita minsan ang bawat isa sa atin kapag binabasa po ang kasaysayang iyan. Sa Pilipinas, kapag nagsama-sama ang kumpol ng ulap, tinatawag po nila ito sa pag-asa na pwedeng maging bagyo at maging low pressure area at pumasok sa PAR, sa Philippine Area of Responsibility. But sa panahon ng Israelita, kahit napakaitim ng pinagsama-sama ang ulap, kapag araw, nagagawa ng Diyos na kontrolin ang ulan at hindi bumagsak, nagsisilbi lamang panangga sa matigas o sa mainit na sikat ng araw. Pero yung tinatawag na itim na sama-samang ulap, yung nagsasama-samang tumitigas na ulap sa himpapawid, hindi bumabagsak para mag-cause ng ulan, kayang kontrolin ng ating Panginoon. Ang matindi pagdating ng gabi, meron pang pillar of fire by night. Habang sila ay nasa ilang, malamig ang wilderness, naroon ang init ng apoy. Saan ka hahanap? Kung himala lang din naman ang pag-uusapan, punong-puno ng himala ang Diyos sa panahon ng wilderness. Imagine that, natutulog ka, hindi mo kinakailang gumamit ng sulo, hindi mo kinakailang gumamit ng gasera, hindi mo kinakailang gumamit ng anumang uri ng pampainit, sapagat ang pillar of fire ay naroon lamang nakabantay sa kanila the whole night. The whole night. Sa atin, pagka merong apoy, tiyak sunog na yung bahay ng kapitbahay mo eh. Sa kanila iba, ang pillar of fire by night, magdamag 24 hours. Baliwala sa kanila ang lamig sa wilderness sapagkat naiinitan sila ng apoy na ang Diyos ang nagpo-provide. Ang hirap imaginein po nun, no? Na ginawa ng Diyos yun sa Israelita. Doon po sa Exodus 16, alam ho natin pinakain sila ng Diyos ng mana at lagi ho natin nababanggit na every morning bumababa ang mana like a coriander seed.
Ang sabi ng Exodus 16, at pag bumababa ang mana, kumukuha lang ang mga Israelita. Of course, may mga mapagsamantala. Yung ibang kumukuha ng mas marami, higit pa sa kanilang pangangailangan, inuud lang at nasisira. Pero yung kumukuha lang ayon sa instruction ng Diyos kay Moses, yun lang sapat ang kukuhanin ninyo sa bawat araw. Every morning, baliwala. 40 years. Na-imagine nyo ba yun? 40 taong singkad. Every morning, bumababa lang ang mana. Ang tinapay, like a coriander seed, napakaliliit, sabi ng ibang Bible scholar, parang galyetas lamang. Hindi nga naintindihan ng mga Israelita, ba't hindi sila kagad binigyan ng meat? At bakit ayaw sila ng Diyos na bigyan ng meat? But any prayer can be granted by God. Nang humiling sila ng meat, binigyan sila ng Diyos. Imagine that, nasa gitna ka ng wilderness, napakainit ng panahon. Bakit kaya ang ibinigay ng Diyos ay mana? Just to preserve them. Pati yung kanilang kalusugan. Tayo minsan, di lang makakain ng meat, masama na loob na natin sa Lord. Di ba? Yeah, may umaamoy ng sinaing. Di ba? Hindi lang tayo minsan makakain ng meat para bang hindi na tayo mapakalisan kasi tayong nalalagyan ng langis ang ating mga labi. Gusto natin laging makisap. Gusto natin laging may mantika. Hindi alam ng mga Israelita, kaya nga mana binibigay sa inyo ng Diyos para ma-preserve ang inyong buhay. Hindi nila nakita yon. Ang nakita nila, yung gusto nila. Ganun pa man, binigyan sila ng Diyos. Pati pugo, every morning, bumababa. 40 years. Ang nakaka-amaze pa nga ho doon, kapag binasa natin ang Book of Deuteronomy, chapter 8, maging ang kanilang mga sapatos, sandalyas hindi ho nasira. 40 years. Ang damit nila, sabihin mo, branded ang damit mo. Pag naman 40 taon, ewan ko lang. Pero ang damit ho nila hindi na luma. Ni ang sombrero nila ay hindi na luma sa init at lamig. Na-imagine nyo ho ba ang lahat ng bagay na yon? God of wonders nga ho ba ang Diyos? Kaya pala ng Diyos gawin yun. Na ang lahat ng bagay na preserve ng Lord at ipinakita niya sino ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga Israelita. He provided water from a rock in Exodus chapter 17. Nang mauhaw sila, humingi sila kay Moses. Yes, binigyan sila ng Panginoon. At ang tubig ay nagmula mismo sa bato. Na dating wala namang tumutulong tubig. Ang sabi lang ng Diyos, Moses, magsalita ka, lalabas ang tubig from the rock. Doon nagalit si Moses, pinalo, ang Diyos ay mapagmahal pa rin at sabi nga ho ay punong-puno ng kahinahunan. Mapagpahinuhod ang sabi ng ilang salin ng Biblia. Dahil kahit hindi sumunod si Moses at nainis sa Israelita, sa halip na kausapin ng bato, pinalo, lumabas pa rin ang tubig. Para lang i-provide ang pangangailangan ng kanyang mga anak. In 2 Kings chapter 4, 1-7, babasahin ko na mas mabilis. Now the wife of the son of one of the men who tell what will happen in the future cried out to Elisha. Bigyan na ho natin ng diin para hindi ko na ho balikan. Sino ho ang humiling kay Elisha at lumapit? The wife of the son of one of the men who tell what will happen in the future. Ibig sabihin, ang tinutukoy ay prophet. Ang asawa ng babaeng ito ay isang propeta na nasasabi din niya ang mangyayari in the future. Prophet. At siya'y lumapit kay Elisha. Your servant, my husband, is dead. Patay na po ang aking asawa. You know that your servant honored the Lord with fear. Nabuhay ng may paggalang at may pagkatakot, ibig sabihin naging masunuri sa Diyos. But the man to whom he owed money has come to take my 2 children to make them serve him. Pero ang asawa ng babaeng ito na propeta ay nag-iwan ng malaking utang sa isang tao at ngayon ang ginagawa ng taong pinagkakautangan, binabalikan sila at gustong kuhanin ang kanyang 2 anak para maglingkod dun sa taong pinagkakautangan. No one is exempted. Okay lang ba ang aking sounds? Ba't nangongongo minsan? No one is exempted. Ano ibig sabihin no one is exempted?
Sa mundong ito, mahirap tayo maging judgmental. Kahit propeta, ang asawa ng babaeng ito, dumating sa pagkakataon ng kanyang buhay na nangutang at nakapangutang. Walang exempted sa buhay na ito. Lahat ng pagsubok ay pwede nating pagdaanan. Kaya hindi po pwedeng maging batayan ang mga bagay na nakikita lang ng ating mata at hindi natin talos ang laman ng kanilang puso. Nabaon sa utang ang propeta ng Diyos at nang mamatay, naiwan na lang utang sa kanyang asawa. At ngayon gustong kuhanin ang kanyang 2 anak. Kung ikaw ang asawa ng propeta, medyo nakaka-discourage kapag gano'n ang mangyayari. Ang sabi niya, naglingkod naman po ang aking asawa. Alam niyo po kung paano iginalang ng aking asawa ang Diyos. Alam niyo po kung paano naglingkod na may takot ang aking asawa. Alam niyo po yon, mahal na propeta. Ito ang sabi ng babae. Elisha said to her, "What can I do for you? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Tell me, what do you have in the house?" And she said, "Your woman servant has nothing in the house except a jar of oil." Meron lamang po kaming langis na nakalagay lang sa isang maliit na sisidlan o lalagyan. Yun lamang po ang meron kami, sabi niya sa propeta. Then he said, "Go around and get jars from all your neighbors. Get empty jars, many of them. Kuhanin ninyo lahat ng mga lalagyan sisidlan na walang laman sa lahat ng kapitbahay ninyo. Then go in and shut the door behind you and your sons." Pumasok kayo sa inyong bahay, sarado nyo pintuan, and pour the oil into all these jars and set aside each one that is full. Punuin ninyo ang lahat ng nakuha ninyo na bottle. Punuin nyo ng langis. Magmula sa inyong maliit na sisidlan ng langis. So she went from him and shut the door behind her and her sons. They took the jars to her and she poured. Pagdating ng verse 6, when the jars were full, she said to her son, "Bring me another jar." And he said to her, "There is not one jar left." Then the oil stopped flowing. She came and told the man of God, and he said, "Go and sell the oil and pay what you owe. You and your sons can live on the rest." Isang sitwasyon na hindi ho kayang limutin sa kasaysayan ng isang pamilyang Kristiyano, may takot sa Diyos, nabubuhay ng sumusunod sa Diyos, nakaranas sa matinding pagsubok. Bakit ito ho ang napili ko hong ibahagi sa inyo na ilalagay ng Diyos sa ating puso? Sapagkat ito ang payak na pangkaraniwang sitwasyon ng marami hong tao. Nakakaranas tayo in everyday life ng kakulangan, nakakaranas po tayo ng kakapusan, kahit sabihin po nating mananampalataya tayo, and that is the reality of life. Wala hong exempted. Kaya ikaw ay man of God, kaya ikaw ay hindi man of God, kaya ikaw ay pangkaraniwang anak ng Diyos, miyembro ng church, kung yun man ang tingin mo, bagamat sa paningin ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. Isang bagay lang ho ang tiyak, lahat tayo ay prone sa lahat ng pagsubok ng buhay. At lahat tayo nakakaranas ng pagsubok ng buhay. Hindi alam ng babae kung paano niya matatakasan ang kanyang sitwasyon. But isang araw, ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan sa kanilang buhay na hindi niya maubos maisip na ang isang sisidlan ng langis ay kayang magpuno pala ng mas marami pang sisidlan. Tumigil lamang ang langis nang wala ng sisidlang paglalagyan. Napakaraming mensahe po sa chapter na ito pero hindi ho ako doon maglilinger. Gusto ko pong tingnan ang isang simple at payak na mensahe ng ating Panginoon na anumang kalagayan ng buhay na sa tingin natin imposibleng ang Diyos ay makapagbago pa ng sitwasyon dahil ang tingin natin mukhang hindi nakakayanin. Huwag ho kayong mag-alala. Sa panahong hindi nyo na kaya at sa panahong wala na tayong kakayanan at wala na tayong mapupuntahan at masusulingan, iyon ang paboritong sitwasyon ng Diyos para gumawa ng himala sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Amen? Mas malakas ang palakpak sa Panginoon. Napaka-simpleng kasaysayan pero nakakahipo ng puso. Na napakaraming napagpala dahil lamang sa isang botelya ng langis na mayroon sila. Alam niyo po, ang Diyos hindi naman po nangangailangan ng maraming bagay. Ang laging tanong lang naman niya ay ano ba ang mayroon ka?
kay Moses nang humihiling siya ng tanda at ano ipapakita niyang himala sa Israel, sa Ehipto para makilala at tanggapin na siya'y sinugo ng Diyos, the great I am. Ang sabi ng Diyos, Moses, ano ba ang hawak mo? Sabi niya, tungkod lang po. Okay, ibaba mo ang tungkod. Na ibaba ni Moses ay naging ahas. Muli mong hawakan ng tungkod sa dulo ng ahas, sa kanyang buntot at muling naging tungkod. Kumuha ba ang Diyos ng ibang instrumento at object para lang patunayan na kaya niyang gumawa ng himala? Hindi ho natin alam lahat ng bagay na meron tayo ay pwedeng pagsimulan ng himala ng Diyos. Amen? Lahat ng bagay na meron tayo. Though God can create something out of nothing para lang patunayang, anak, hindi kita pwedeng pabayaan. Kaya kong lumikha ng anumang bagay na wala pa sa mundong ito kung kinakailangan lang na i-provide ang lahat ng pangangailangan mo. Pero alam niyo po, nang buhayin tayo ng Diyos sa mundong ito, at nang bigyan tayo ng Diyos ng buhay at karapatang mabuhay, lahat ng bagay po kasama ng buhay na yon ay provided na ng Lord. Hindi lang ho natin alam na ang mga bagay palang meron tayo ay pwede palang pagsimulan ng himala at ng kamanghamanghang bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay po natin. Ang dami ko hong narinig ng patotoo na dati naman hong wala din po sila sa buhay nila at hindi nila alam kung ano gagawin po nila, ba't isang araw gumawa ang Diyos ng himala. Nung nakaraang pandemya, ilan ho ba ang tao na biyayaan ng pandemya? Hindi na ho kayang bilangin. Sapagkat dati po, ang pumapansin lang ng social media ay ang mga tao nakakaunawa ng social media. Hindi alam ng marami na kapag ka palang marami kang followers at marami kang likes and shares, pwede ka palang kumita. Nung panahon ng pandemya, panahon ng pandemic, marami naging milyonaryong Pilipino na mahihirap, hindi nakapag-aral, nasa loob lang ng bahay, walang ginawa kung hindi mag-TikTok lang, mag-reels lang, mag-post lang sa FB. Dahil yun lang ang pwedeng gawin during that time. But out of these situations, may ginawa ho ba ang Diyos? Ilan ho sa kanila ngayon ang milyonaryo? Ang isa'y kumikita ng 1 milyon, ang isa'y 7 milyon sa loob ng 1 linggo, sa loob ng 1 buwan, napakaraming kinikita, napakaraming pagpapalang nakukuha na dating hindi naman ho alam ng marami. Malungkot nga lang, dahil ang iba, doon na lang napokus ang buhay, kaya ang lahat ng bagay, ginagawang pagkakakitaan, maging ang mga katuruan ng ibang pastor. Nagkukunwari ang iba na Kristiyano, kinukuha ang teaching ni Brother Eddie, kinukuha ang teaching ng ganitong pastor, para lang sundan ng Kristyanismo. Why? Kumikita ho sila. Huwag naman sanang iyon na maging motibo. Okay lang ibahagi ang salita ng Diyos, pero ang motibo ay hindi ang pagkita. But ang point ko lang ho, akala ho natin minsan hindi kayang gumawa ng Diyos ng pagbabago dahil wala ho tayong alam. Sino ho ba ang magsasabing ang mga simpleng tao ngayon ay kumikita na ng milyones sa social media? Pastor, nabanggit mo yan. Sisi mo lang kumamaya yan. Kung kayo ay magsishare, ishare nyo na lang ho ang GIL Bulacan. Ang point ko lang ho ay sila din ho na-amaze Noong ini-interview ang isang kilala at sikat na, sabi niya, balita ko dati kumikita ka ng 7 milyon kada araw. Ang sabi ho niya ay, noon home pahina na po ako. 7 milyon kada araw, pahina ka pa lang. Pero simpleng mga tao. Kayang gumawa ng Diyos ng himala magmula sa mga bagay na meron ka. Minsan, hindi lang natin alam na ang Diyos pala natin ay gumagawa talaga ng kamanghamanghang bagay. Amen? Palakpakan niya natin sandali ang Lord. Sabi ng prophet, go and sell the oil and pay what you owe. You and your sons can live on the rest. Mababayaran mo na ngayon lahat ng utang mo at ang matitira ay po pwede pang magamit nyo sa inyong pamumuhay. And the rest is history. Amen, sabi niya. The rest is history. Why? Dahil ang daming napagpala ng buhay nila. Out of nothing, ang Diyos ay gumawa ng dakilang bagay. Naisip niyo ho ba yon?
Kaya minsan nakatingin tayo, nakapulang ating mata sa sobrang layo eh. Napakarami nating gustong makuha at sinasabi mo sa sarili mo, kapag nakuha ko yung tiyak gaganda ng buhay ko. Ako, isa lang lagi kong sasabihin sa inyo, maglingkod lang ho kayo na maglingkod sa Diyos. Bahala po ang Diyos sa future nyo. Bahala ang Diyos doon. You know why? That's the principles of God. Kapag ipinagkatiwala mo ang iyong buhay at ang iyong sarili sa Kanya, bahala ang Diyos sa iyo. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Si Paul mismo may sabi, yung pinagkatiwala ko sa Kanya, kaya niya ingatan hanggang sa huling panahon eh. Nagtiwala ho ba kayo sa Diyos? Kayang ingatan ng Diyos yan hanggang sa huling panahon. Amen? Palakpakan ho natin minsan pa ho ang Panginoon. So, ang God of Wonders demonstrates limitless care and protection. Limitless care sapagkat ang Diyos ay anumang sitwasyon siguro, sasabihin natin, hindi ho po pwede magpabaya ang Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. Alam ng Diyos lahat yun eh. Alam natin ang principles, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Cast all your cares on Him, for He careth for you. Sa Diyos, kapag pinagkatiwala mo lahat ng bagay, ang Diyos na bahala sa future mo eh. So, wala tayong dapat alalahanin. God of Wonders means performs and carries out judgment. Akala ng marami, pag sinabing God of Wonders, ay panay mga bagay lang na ang tingin natin ay mabuti sa mata natin. At panay pag-ibig lang ang papairalin ng Diyos. Listen carefully, please. The God of Wonders means performs and carries out judgment. Natatandaan natin when Aaron allowed his sons to offer unauthorized fire before God, they were consumed by fire. Silang lahat ay namatay dahil ang kanilang tinatawag na paghahain sa Diyos, hindi naman sila binigyan ng pagkakataon, mali ang kanilang buhay, pero naghain sila sa Diyos. Ano ang nangyari po? Itong mga anak ni Aaron na ito, lahat sila ay namatay. Bakit sila namatay? It is because naghain sila ng strange fire. Hindi sila allowed, pero ginawa nila. At the end of the day, nang gawin nila yon, dahil hindi naman sila allowed, silang lahat ay napahamak. Namatay ang mga anak ni Aaron. Maging doon sa number 16, sila Korah, sila Datan and Abiram, nang magrebelde kay Moses, kinain sila ng lupa dahil nagrebelde sila kay Moses. Na-imagine nyo ba kung paano bumuka ang lupa sa panahon ni Moses nang magrebelde ang mga taong ito na ang sinasabi nila, bakit Moses, ikaw lang ba ang kinakausap ng Diyos? Si Miriam, ang kapatid ni Moses, alam natin ang istorya, nang magrebelde, nagkaroon siya ng ketong. Why? Sapagat kinwestiyon nila ang leadership ni Moses. In Acts chapter 5, kung natatandaan niyo po, the death of Ananias and Sapphira. Alam mo natin nangako sila sa Diyos ng tinatawag na proceeds ng kanilang pagbebenta ng lupa, pero niloko nila ang Diyos. Namatay sila to cut the story. The God of Wonders ay hindi lamang po nagpapala, bagkos ay meron din tinatawag na judgment. Remember Sodom and Gomorrah in Genesis chapter 19 were consumed by fire because of their lifestyle of living in sin. Ang Sodom and Gomorrah ay ginunaw ng Diyos literally. According sa mga archaeologists, hanggang ngayon, kayang patunayan dahil yung haliging asin, hanggang ngayon, ang sabi ng archaeologists, ay nakita nila yan at existing. Yung asawa ni Lot. Nung gunawin ang Sodom and Gomorrah, consumed by fire because of their lifestyle of living in sin, alam natin ang sitwasyon. Lalaki sa lalaki ay nagtatalik. Babae sa babae ay nagtatalik. Ganyan po ang lugar ng Sodom and Gomorrah. Kaya nga, nung dumating ang mga anghel, gusto rin nilang sipingan. Hindi na ho natin babasahin, sobrang haba, dadaanan ko lang ng konti dahil hindi po yan ang gusto natin bigyan ng diin.
Nung dumating ang tatlong anghel na bisita nila Lot, gustong sipingan ng mga taga Sodom and Gomorrah. Why? Sapagat sila nga po ay mga homosexual people. Nakita nila magagandang lalaki ang mga bisita ni Lot. Hindi nila alam na anghel pala ang bisita ni Lot. Si Lot affected rin. Bakit? Ano ang sinabi niya doon sa mga lalaking nasa labas ng bahay? Huwag ang aking anak ang sipingan nyo, o huwag ang aking mga bisita. Gusto nyo ang aking anak na lang ang sipingan nyo. Imagine that. Maaaring isipin ng iba, hindi ito napapansin ng ilang pag-aaral, maaaring isipin ng iba na ganong kalalim ang pagmamahal ni Lot, proteksyon ni Lot sa kanya mga bisita, mga anghel, kasi kilala niya. Kaya kahit anak niya, kaya niya i-sacrifice. Pag ako tatanungin nyo, hindi po yun ang mensaheng dapat makita at wala pong bearing yun at hindi kayang patunayan sa context. Ako ho'y naniniwala, kaya ganun ang prinsipyo ni Lot. Affected siya ng kasalanan ng Sodom and Gomorrah. Dahil doon siya nabuhay eh. Yun ang pinili niya eh. Natatandaan nyo nang papiliin siya ni Abraham, Lot, pamangkin niya si Lot eh. May problema tayo, chapter 13 and chapter 14, you will read the story. Sabi niya, yung tauhan ko, nag-aaway. Baka po pwedeng ganito na lang gawin natin. Maghiwalay muna tayo. There is a time for everything, ang sabi ng Ecclesiastes, chapter 3. Lahat ng bagay may panahon eh. So sabi ni Lot, baka pwedeng maghiwalay muna tayo. If you will go to the right, I will go to the left. If you will go to the left, I will go to the right. Nakita ni Lot na igala niya ang kanyang paningin, mas maganda ang kapatagan ng Zoar. Kumpleto ng green pastures, may mga alaga silang hayop. Pinili niya yon. But alam natin ang Zoar, kapag tinignan natin sa mapa, ay part ng Sodom and Gomorrah. Doon sila nabuhay sa matagal na panahon. Kaya affected si Lot ng way of life ng mga tao sa Sodom and Gomorrah. Kaya dumating yung time na, wag na lang ang mga bisita ko, pat anak ko na lang ang sipingan mo. Imagine that. Sarili mong anak sa sakripisyo mo. Dumating sa punto ng ganong buhay, si Lot. Nagalit ang Diyos sa tindi ng tinatawag na kasalanan ng Sodom and Gomorrah. Na-preserve lang niya si Lot dahil pamangkin ni Abram. Naalala niya si Abram. Sabi niya, paalalahanan mo ang iyong pamangkin sapagkat gugunawin ko ang Sodom and Gomorrah. Ano ang sabi ng 1 Corinthians 6 verse 9 to 10 NIV translation? Or do you not know the wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men. Lalaki sa lalaki na nakikipag-sex, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Lahat sila hindi po pwedeng pumasok ng kaharian ng langit o magmana ng kaharian ng langit. Ang sabi ng 1 Corinthians 6 verse 9 after verse 10 ng NIV translation. Yung lalaki sa lalaki, babae sa babae na nagsisiping, hindi sila po pwedeng magmana ng kaharian ng langit. Sa panahon natin ngayon, alam natin na nagaganap at nangyayari po. Hindi pa mang batas. May mga local government na tayo, chief executive pa naman, ang nagkakasal ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Nakakalungkot. Wala pang ang batas, nauuna pa sila sa batas. And take note, sa family code, hindi pwedeng ituring na mag-asawa ang anumang bagay na hindi nasa ilalim ng batas. Pero nagre-release ng mga documents. Pero ang ating gobyerno, malamya, hindi kayang ipatupad ang Constitution. Local chief executive ka lang. Ayaw mo sumunod sa national law, sa Constitution. Mamahinga ka, bumaba ka na lang sa pwesto mo. Pero hindi kaya. Why? Ganito ho katindi ang ating sitwasyon ngayon. Kaya ang ating spiritual director galit na galit sa SOGI bill na patuloy na ipinupus ng napakaraming mga supporters. At malungkot. May mga ilang politician o leader tayo na Kristiyano, misa sumasang-ayon na rin dahil takot silang hindi sila iboto. Napakaliit lang naman ng nasa hanay nila. Nun yung may kumandidatong ladlad party list, wala pang 200,000 ang nakuha. Bakit takot na takot ang napakarami? Dahil ba pera ang involved? Hindi ko po alam, pero baka nga.
Ang sabi ng Genesis 1:26-27, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Let us make mankind in our image, in our likeness. Sino ho sila? Verse 27, so God created mankind in His own image. Sino nilikha ng Diyos sa kanyang wangis? In the image of God, He created them, male and female, He created them. Linawin ho natin sa family code, balikan lang ho natin sandali. Sa family code ho natin, kapag kakaho pinag-aralan po natin, sa Executive Order number 209, the Family Code of the Philippines, July 6, 1987. Lilinawin ko lang ho ito dahil tayo po ay recorded sa ating YouTube channel. In Article 2, no marriage shall be valid unless these essential requisites are present. Hindi pwedeng maging balido at hindi pwedeng ituring na legal ang isang kasal kapag wala ang dalawang requisites na essentials na ito. Number 1, legal capacity of the contracting parties who must be a male and a female. Sino lang ang pupwede? Yung may legal capacity of the contracting parties who must be a male and a female. May isang lawyer na kinokontest ito. Wala naman daw tinukoy sa male and female na talagang sila ba, totoong babae at lalaki. Naging abogado pa naman. Napakamangmang. Sorry ho kung nanonood ka man. But this is the reality. Dapat may legal capacity of the contracting parties who must be a male and a female. And consent freely given in the presence of the solemnizing officer. In Article 5, ang binanggit po ay ito, any male or female of the age of 18 years or upwards, not under any of the impediments mentioned in Article 37 and 38, may contract marriage. Pasensya na ko kayo, hindi ko ito nailagay sa slides, sana nakita nyo. Any male or female of the age of 18 years or upwards, not under any of the impediments mentioned in Article 37 and 38, may contract marriage. Sino lang ang pwede ikasal? Yung lalaki at babae na 18 taon ang edad pataas. Listen carefully. Without any impediments mentioned in Article 37, 38. If you will read the Family Code, Article 37 and 38, ang nakalagay po dyan, kaya sinasabing walang impediments. Ibig sabihin, walang po pwedeng maging hadlang sa kasal. Dapat walang blood related. Hindi po pwede na sila ay relatives up to the 4th civil degree. Hindi po pwede na magpinsan. Hindi rin po pwede na step-daughter, pinakasalan ng stepfather. Hindi rin po pwede yun. Yung tinatawag na adopted son, adopted daughter, hindi rin pwedeng pakasalan ng sino mang nag-adopt. Marami hong binanggit sa Article 37, 38. Basta meron tinatawag na related sila sa merong blood related, hindi po pwede up to the 4th civil degree. Kahit magpinsan lang, hindi rin po pwede. Nagpapaalala tayo dahil baka mamaya nakakalimutan ito ng marami na minsan magpipinsan ay nagliligawan. Nagagalit ang Diyos diyan. Paalala po sa bawat isa po sa atin. So kung walang tinatawag na at meron tinatawag na free of legal impediments such as being previously married to someone else, kung hindi ka naman kasal before at annulled ka naman, divorce or widowed ka, pwede kang ikasal basta lalaki ka at babae ka. Pwede kang ikasal basta lalaki ka at babae ka. Pero kung hindi ka lalaki at babae at magpapakasal ay lalaki sa lalaki at babae sa babae, kailanman na hindi ino-honor ng batas. May judgment ang Diyos. And this is part of the God who do miracles and wonders. Baka akala lang natin, komo ang Diyos ay gumagawa ng himala, hindi na rin kayang gumawa ng judgment sa buhay ng isang tao. Kaya ang bansang mabubuhay sa ganitong mga batas na ultimo divorce, ultimo ang tinatawag na abortion ay pinipilit na isa batas sa ating bansa.
Ang ibang bansa, kaya isinabatas ang abortion dahil napakadami na nila. Ang China ay 2.4 billion, ang India ay 2.4 billion people. Tayo ho ay 115 million lamang. Wala pa nga ho eh. Ang problema, okay lang sa kanila. Nang isabatas, akala nila makatutulong sa moralidad. Eh kahit mga bata nagsesex ang katwiran, pwede na maipa-abort. Kahit hindi kasal ang katwiran, pwede na maipa-abort. Kaya okay lang kahit ano gawin, basta mahalaga mag-sex. Pwede ipa-abort. At ang malungkot na balita pa na yung mga baby na ina-abort, diretso ka agad doon sa isang machine na kung saan ay po pwedeng gawin pulbos at isinasama sa ipagkain nila. Kaya marami nakalagay minsan, may nakalagay doon, present ang placenta. Minsan hindi nila in-expose kung ilang percentage. Nabalita sa isang article na makita ng Korea, ang galing sa China na mga pills, almost 95 to 97% ay galing sa bata. Sa katawan ng bata. Imagine natin yun. Sa article ho yun, hindi ko alam kung yun ay napatunayan. Ang point lang natin, ganito na ho ang sitwasyon ng mundong ating ginagalawan. And the God of wonders, I tell you church, hindi ho siya nananatiling gumagawa lang ng himala. Gumagawa din siya ng kamangha-manghang bagay na ang lahat ng gumagawa ng masama ay komprontahin ng Diyos. Kayo ho ba'y naniniwalang may kayang gawin ng Diyos sa West Philippine Sea? Minsan, ang hirap isipin kung ano-ano na ginagawa nilang pananakit sa ating mga militar, maging sa media. Dahil pinipilit nilang palayasin tayo, pati yung ating BRP. Pinapalayas nila sapagkat pag yun ang nawala doon, wala na rin tayo talagang palatandaang atin ang lugar na yon. Malungkot. Ganito tayo inaapi ng mga bansa na nakapaligid sa atin. Lalo na ng bansang China. Sorry ho sa mga kaibigan nating Chinese people at mga Kristiyanong Chinese. We respect you. Pero ang ginagawa ng inyong bansa at ng inyong gobyerno kailanman hindi pwedeng igalang ng kahit sino mang Pilipino. At ang sino mang Pilipinong iginagalang ang ginagawa ng bansang China, mainam pa lumipat na lang kayo sa bansang China, wag na kayo sa bansang Pilipinas. Sapagkat ang bansang Pilipinas ay regalo ng Diyos sa bawat Pilipino. At tatandaan ho natin ito, walang po pwedeng bumawi ng regalong iyan sa bansang Pilipinas para sa mga Pilipino. Ang bansang ito'y gift ng Diyos sa bawat Pilipino. At ang sino mang gagalaw ng bansang ito, ang Diyos ang kanyang kalaban. Amen? Kaya nga ho ako, sabi ko, niloko na ako gobyerno. Tinakasan na nga ang batas, niloko na ang batas. Ngayon, panipapapicture nyo. Yung mga ganon, nakapost pa naman kakandidato eh. Senador, mga kapatid, pag naman ipinoto nyo yun, di kayo nag-isip man lang kahit kaunti. Wala man lang tayong bait sa sarili kapag ganon ang ginawa natin. Sorry ho. Pero pag hindi ito ipinangaral sa atin, hindi nyo narinig ito, eh baka akala natin okay pa tayo. Tapos ngayon may mga party list. Ang mga representative, mga sikat doon sa social media kumikita ng milyones. Wala namang kaalam-alam kung anong-anong mga kadalahiraan ang ginagawa sa kalye. Pagkatapos kakandidato kang kongresista, tapos ang mga Pilipino naman, kumusikat, sinusundan, followers ko niya, nako. Kasama kayo sa judgment pag ginawa niyo yun. Kasama kayo. Sorry ho, itong mensaheng ito ay napakahalaga at this point of time. Because the God of wonders, hindi gagawa ang Diyos na maraming kamanghamanghang bagay at himala pag hindi niya nilinis ang kanyang daraanan. Ang gobyerno ho natin, dapat linisin ng Diyos. Malungkot isipin, may kamayan pa. Pugante na, kinakamayan pa. Picture pa, pugante na. Niloko ka na nga eh. Panay pa kami mo. Kaya ho doon sa isang post ko, sorry ho, kailangan nyo ito marinig eh. Wala man ho, may malakas ang loob ang tuturo ng ganito eh.
Pero kailangan nyo ito, bagamat ako ho ay winarningan. Ano sabi nung isa? Oh, ikaw pala si Alice, ano? Ikaw pala si Mayor Alice, ano? Ando doon ka ba nang bumisita ako? Ang sarap. Hindi ko sinasabing maling maging mabuti. Pero wag mo namang ipahiya ang gobyernong ginagalawan mo at ang sambayan ng Pilipino na ganun mo itrato ang mga taong ganun ang ginawa. And yet, pagka simpleng tao at mahirap, kulang na lang dikdikin mo. Kulang na lang patayin mo. Pero pagka naman kilala, pakami-kami pa. Gigil na gigil ho ako pag naalala ko eh. Sorry ho, baka may kamag-anak kayo doon. Baka may kamag-anak kayo doon, sorry. Pero gamitin natin prinsipyo ni Brother Eddie. Our friendship ends when my loyalty to God begins. Hindi ho po pwede yung ganun eh. Nakakahiya, nakakalungkot kapag ganun. Tapos ang iba ay ganun na lang kung makasuporta. Dapat lahat ng sumusuporta sa kasamaan, wala na sa isipan natin yun. Burado na sila sa darating na eleksyon. Amen? Minsan nakakahiya, tayo pang Kristiyano eh. Tandaan niyo po, kasama sa judgment, even the church, kapag hindi tumama at tumumpak ang tinatayuan ng church. Because judgment begins at the house of God. Kaya kapag tayo hindi tumayo sa katotohanan at ang ginagawa natin talaga ay kamalian at supporter pa tayo ng mga taong ang gagaling sa social media para magpalakas. Pag kayo naloko pa nila, sorry, baka hindi kayo totoong born again. Because the God of this world has blinded the minds of the people. The people of the devil. Pero ikaw ay hindi anak ng demonyo eh. Ikaw ay anak ng Diyos. Mulat ka na sa katotohanan. Amen? Alam mo na ang katotohanan. Kaya tayo enlightened. Kapag ito ay hindi pa natin naintindihan, malungkot. Pagkatapos may mga churches, okay lang sa kanila daw ang magkasal ng male sa male at female sa female. Okay lang. Ina-approve na rin nila. Sila daw ay nagiging liberal na at sila daw ay okay lang. Naku po, Panginoon ko. Kaya kayo, hindi lahat ng inyong pinapanood, papanoorin nyo. Hindi lahat na nasa social media, pinapalakpakan nyo. Church, sa huling panahon, napakaraming doktrina na maririnig tayo. Please, read the Word of God. Ito ho ang basahin nyo at mag-pray kayo sa Lord. Bigyan kayo ng Diyos ng karunungan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo para matama ang inyong paniniwala. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Last but not the least, God of wonders means reveals the secret of His kingdom. Everybody say, reveals the secret of His kingdom. The Lord Jesus. Why? Mahalaga ho ito, this is the God of wonders. God Himself entered human history in the person of the Son made incarnate. And it is no other than our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the greatest wonder of all. Everybody say, Jesus Christ is the greatest wonder of all. Critical po ito sa human history and critical point also in the history of salvation on how to redeem mankind from the power of sin and Satan. Critical. Why? Sapagkat walang nakapag-isip kahit sino man at walang kayang abutin ang kaisipang kulang at kapos. Hindi kayang abutin, hindi kayang arukin, hindi kayang dalumatin, gamitin na ho natin lahat ng malalalim na salita para lamang unawain at intindihin paano nagawa ng Diyos na ang isang divine, ang isang makalangit, papasok sa human history with flesh and blood. And yet divine, spirit. How come? Doon sa John chapter 1:21, after verse 31, ng Message translation, the very next day, John saw Jesus coming toward him and yelled out, "Here He is, God's Passover Lamb,
He forgives the sins of the world. This is the man I've been talking about, the one who comes after me, but is really ahead of me. The one who comes after me, but is really ahead of me. Take note, maging doon sa sinapupunan ni Elizabeth at ni Mary, mas nauna ng 6 months si John. Pero ang sinasabi pa rin ni John, the one who comes after me, referring to Jesus, the one who comes after me but is really ahead of me. And He is the God's Passover Lamb. I knew nothing about who He was. Magpinsan ho sila. Pero ang sabi ni John, I knew nothing about who He was. Hindi ko siya kilala. Wala akong alam sa kanyang pinagmulan at sa kanyang pinanggalingan. I knew nothing about who He was. Only this, that my task has been to get Israel ready to recognize Him as the God revealer. Ang ganda ho ng The Message Translation. Only this, ito lang ang alam ko, that my task, yung aking tungkulin, has been to get Israel ready to recognize Him as the God revealer. Dapat maihanda ko ang mga Israel, ang Israelita, na siya ang magpapahayag kung sino ang tunay na Diyos. The God revealer. Sa kanyang sarili, maipapahayag ang Diyos na naroon sa langit through His life. Ang sabi ni John the Baptist, yun lang ang alam ko. Bagamat, in paraphrase, parang sinasabi niyang kahit kami magpinsan, wala akong alam sa kanyang kasaysayan. That is why I came here baptizing with water, giving you a good bath and scrubbing sins from your life so you can get a fresh start with God. Kailan lang ho pwede magkaroon ng fresh start with God? Ang sabi ni John, kaya ako naririto nagbabautismo sa tubig upang ang bawat isa sa inyo ay mahugasan ang kasalanan, maalis sa inyong buhay para magkaroon kayo ng pasimula ng pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon. First, balikan natin ang reality. Ang sabi ng Genesis 1 verse 1, in the beginning God created the heavens and the earth. When the beginning began, the Word was already there. The idea is that the Word existed before creation or even time. Before the beginning of time. Hando doon na ho ang ating Panginoong Jesucristo. Before the beginning of time, the Word began the beginning. Ang sabi ng ibang mga translators. Bago pa magsimula ang kasaysayan. O kung ako ang tatanungin, bago pa ang tinatawag na timeless, time na tinatawag timeless history, bago pa maganap at mangyari, naroon na po mismo ang salita referring to our Lord Jesus Christ. Ang sabi ng John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula pa yung naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At walang anumang bagay na nalikha ng hindi sa pamamagitan ng salita, sapagkat ang lahat ng bagay na nalikha ay sa pamamagitan lamang niya. And He holds the creation, ang sabi ng verse 3. Ang sabi ng verse 18, ang salitang ito ay naroon sa piling ng Ama na sumasalangit. Itong salitang ito, the Son, the Word, naroon sa bosom of the Father in heaven. Ang sabi ng John chapter 1 verse 18. Pagdating ng verse 14, ang salitang ito ay nagkatawang tao, dwelling among us, nakasama ng bawat isa ho sa kanilang kapanahunan. Nagkaroon ng flesh and blood ang salitang ito. Doon sa Hebrews chapter 1 verse 3, pag binasa natin, hindi ko alam kung nasa aking slides, wala po, no? Sa Hebrews chapter 1 verse 3, pag binasa natin, ito yung ginagamit nung kultong relihiyon na ngayon ay nagtatago. Sabi ni Noli de Castro, galit na galit siya. Kung totoong siya anak ng Diyos, ba't hindi siya lumabas para harapin itong problema niyang ito, itong kaso niyang ito? Sabi niya, no? Dahil yung Hebrews chapter 1 verse 3, ang sabi mismo ng anak ng Panginoong Jesus, ng author of the book of Hebrews, ang sabi ron, Jesus is the exact representation of God. Siya yung
tinatawag na tumpak, kumpleto, nakapahayagan ng Diyos. Kaya tinawag siyang God Revealer sa Message Translation ng John chapter 1, 29, 30, and 31. Dahil siya yung tinatawag na exact representation of God. Siya mismo ang revealer of God. Kaya nga nung nagtatanong si Thomas o si Felipe, ang sabi ni Jesus kasi, mauna ako sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala, tandaan nyo, ako lang ang daan patungo doon sa Ama. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Sabi ni Felipe, Panginoong Jesus, ipakilala nyo sa amin ang Ama at kami masisiyahan na. Ang sabi ni Jesus, di yata Felipe, tantagal mo na akong kasama hanggang ngayon, hindi mo pa nakikilala ang Ama. Bakit? Because si Jesus, ang exact representation of God. The exact representation of the Father. Siya mismo. Sabi ng Hebrews chapter 1 verse 3, doon sa Revelation 1 verse 8, binanggit si Jesus na the Alpha and the Omega, who is, who was, and who is to come. Doon sa verse 16 and verse 17, sabi ni Jesus, ako ang may hawak ng susi ni David, maging ng susi ng Hades ng kamatayan. Ako ay buhay na buhay. Namatay ako, pero ngayon ako'y buhay na buhay. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Same doon sa binanggit sa Revelation 22 verse 13. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Ako lahat yun. Nagsimula ng lahat ng bagay. Kung wala ang salita, walang creation sa buong mundo. Ang sabi ni Jesus, ako lamang yun. And imagine that, church, ang blueprint in heaven, si Jesus nasa langit pa lang, ang kanyang blueprint, siya mismo ang kordero ng Diyos. Kaya nga meron siya tinatawag na dual nature. Siya ay divine at siya din naman ay human. Dahil nang siya manawag dito sa lupa with flesh and blood. Divine and human. May mga nagtanong pa nga, bakit kung totoong divine si Jesus, bakit nung tinatanong siya, kailan po mangyayari ang paghahari ng Diyos o ang kingdom ng Lord dito sa lupa? Kailan magaganap? Kailan babalik? Ang sabi ni Jesus, walang nakakaalam. Only the Father. Sabi ng iba, kung divine yan, hindi sasabihin ni Jesus yun. Listen carefully, church. Remember, this is part of self-emptying. Sa panahong si Jesus ay nasa lupa, alam natin ang binanggit ng Philippians 2, beginning verse 6. Ang sabi ni Jesus, ang sabi ni Paul, doon sa kanyang exegesis ng Philippians 2, beginning verse 6 up to verse 11, who, being in the nature God, did not consider himself equality with God. Ang ibig sabihin, self-emptying, yung kanyang divine, yung pagkakaalam niya kung ano ang meron doon sa langit. Lahat ng iyon ay kailangan niyang kalimutan nang siya manawag dito sa lupa. Kailangan niyang babaan yun sapagkat siya nasa flesh and blood para i-redeem ang buong sangkatauhan. Hindi ibig sabihin hindi siya Diyos. Part yun ng self-emptying. Parang sinasabi ni Jesus na iniwan ko yung karapatang iyon doon sa Ama. Hindi ko pwedeng pakialaman yun sa time na ito sapagkat ako'y nasa lupa bilang kordero ng Diyos na matutubos sa kasalanan ng buong sangkatauhan. Hindi usapin ang pagiging divine at Diyos doon during the time. That is not the context. The context is, si Jesus ay nasa human nature during the time. Mahalaga maintindihan natin ito para hindi tayo nabubulag ng ibang mga kultong relihiyon na dadampot-dampot lang ng mga talata, paniwalang-paniwala na tayo. Hindi ho ganun eh. Ang Bible, iniintindi siya by context. Kapag hindi mo naintindihan sa isang chapter, intindihin mo sa kabuuang aklat. Pag hindi mo naintindihan, tanungin mo sino author, sino audience. Pag hindi mo pa rin naintindihan saan sinulat, New Testament ba, Old Testament, pag hindi mo pa rin naintindihan, intindihin mo sa kabuuan ng 66 books of the Bible sapagkat ang kanyang salita ay hindi pwedeng pag-iwa-hiwalayin. Kaya tayo hindi pwedeng paloloko kahit kanginuman. Tingnan natin yun. God of wonders reveals the secret of His kingdom, the Lord, our Lord Jesus Christ. Imagine that mismo ang Panginoong Jesus, ang binibigyan ng diin ng banal na kasulatan, siya mismo ang kabuuan ng lahat ng bagay. Kapag ang Panginoong Jesus mismo ang hindi naghari sa buhay ng isang individual at hindi naiintindihan
na dapat siyang tanggapin as Lord and personal Savior ng kanilang buhay, walang paghahari ang Diyos at walang kaligtasan ng isang tao. Tama ang sinabi ng Matthew chapter 6 verse 10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kailangan mangyari ang kalooban ng Diyos, gaya dito sa lupa, gaya doon sa langit. Kung ano yung blueprint ng Diyos sa langit, dapat mangyari dito sa lupa. Kaya nga kahapon nabanggit natin, hanggat naririto ka sa lupa, dapat maganap ang kalooban ng Diyos at hindi ka dapat talunan sapagkat ang pangako ng Diyos hanggat buhay ka, katungkulan ka ng Diyos na pangalagaan, katungkulan ng Diyos na ikaw ay supply lahat ng pangangailangan mo, and God will fulfill the days of your life according sa Exodus 23 verse 26. Hindi taon. Basta may utang ang Diyos sa iyo kahit isang araw lang, tatapusin ng Diyos yung kanyang katungkulang iyon. God will fulfill the number of your days here on earth. Gusto ng Diyos mangyari ang kanyang kalooban sa lupa, gaya sa langit. Yun yung kanyang desire. Sabi ng 2 Corinthians 3:17, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kapag naroon ng Espiritu ng Diyos, mayroong kalayaan. Kaya pag ang pag-uusapan ay ang kaharian ng Diyos at ang ipinipreach ay kaharian ng Diyos. Narinig ko ho ang isang favorite ko ho na preacher, pero gusto ko ho mag-comment doon. Lagi kong kino-quote ang kanya mga quotations. Ang sabi niya sa kanya isang preaching, hindi naman itinuro kailanman ang born again sa Bible. Minsan lang, ang itinuturo ni Jesus ay kingdom dominion. Tama naman siya. Tamang kingdom dominion. At tamang minsan lang binanggit ang born again experience in John chapter 3. Pero ang hindi lang natin gusto sa kanyang topic ay ito. Dahil ang sabi niya, dahil ang church niya, it is more on kingdom dominion. Yun yung kanya tinuturo. Wala naman hong problema ron. Ang malaking problema, bago mo makita ang kaharian ng Diyos, you must be born again. Kaya hindi po pwede, hindi dadaanan ng born again experience. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Part of God's wonder ay ang Panginoong Jesus, ang realidad, ang kariyagan ng lahat ng katotohanan, ang katotohanan ng kaligtasan natin. And yet, paano mo tatanggalin si Jesus sa kasaysayan ng buhay mo? Malibang tanggapin mo siya as Lord and personal Savior ng iyong buhay, doon mo palang makikita ang kahalagahan ng buhay mo, doon mo palang papahalagahan eh. Kaya pag hindi ka totoong born again, hindi ka totoong naging Kristiyano, baliwala sa iyo yun. Tingnan niyo po ang ministry ni Jesus. Sa Luke 4:18-19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. To proclaim the acceptable year of the Lord. This is the kingdom dominion. This is the kingdom living. Malaya ka dapat sa sakit at karamdaman. Malaya ka dapat sa gawa ng kaaway. Wala ka dapat sa prison. Wala ka dapat sa pagkaalipin. Dapat nakikita mo ang katotohanan. This is the ministry of our Lord Jesus Christ. This is our light inside the kingdom. Pag tutungoy kayo nasa kaharian, mulat ka sa katotohanan. Malaya ka. Hindi ka nadadaya ng kaaway. Malungkot dahil minsan hindi natin naiintindihan that this is hindi lang part but the central focus ng wonders of God. No other than our Lord Jesus Christ. Kung meron ho sigurong pinakadakilang bagay na dapat natin maintindihan at babalik-balikan ko po, walang dakilang kamanghamanghang bagay na pwedeng gawin ng Diyos o himala. Malibang maintindihan natin na ang tunay at unang himala at kamanghamanghang bagay ay ang pagkakaroon ng isang personal na relasyon sa isang Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa. Na ang hirap isipin paano kang papasok sa mundo ng tao ng isang divine. And yet, nagawa ng Diyos dahil may nagpagamit, and that is Mary. By the power of the Holy Spirit, Jesus was conceived in the womb of Mary. Nagulat ang lahat, maging si Satanas. How come na ang isang divine ay makapasok sa mundo ng human? Hindi ba kamangha-mangha ang Diyos
Lagi ko pong binabanggit ito eh. May nakapag-isip ba na ang isang Diyos ay mananaog sa lupa? Wala. You know why? Alam niyo ba kung ano principles? Ang may karapatan lang mag-stay sa mundong ito ay ang mga taong may flesh and blood. Ang spirit kailanman ay walang karapatan. Kaya nga ang demonyo in the first place ay walang karapatan sa buhay mo malibang sundin mo. Because they are spirit being. Hindi ka nila pwedeng kontrolin kung ayaw mo. Hindi ka nila po pwedeng pagarian kung ayaw mo. Wala silang karapatan sa buhay natin dahil tayo po ay nasa mundo ng mga buhay ng mga tao. Pwede lang sila magkaroon ng karapatan kapag kakahaw sila ay nakapasok sa mundo natin. At iyon ang ginawa ng Diyos. Ang pumasok sa mundo ng mga tao na makasalanan at mabuhay sa gitna ng mga taong makasalanan. Kaya uulitin ko ho, ang mensahe natin last Sunday, someone is greater than Solomon and someone is greater than Jonah, and yet you refuse to repent and refuse to listen. Ang maborn again po ay hindi simpleng bagay. Only God can do that. Ang hirap baguhin ng isang tao eh. Kahit pagpakitaan mo na ng lahat ng kabutihan at lahat ng himala. Kaya madalas kong sabihin na hindi ho lahat ng himala nakapagpapabago sa buhay ng tao. Bagamat maraming himalang nagbago sa buhay ng tao, nagpabago, hindi ho sa lahat ng pagkakataon. Ang Israel, 25 years below, lahat sila'y namatay. O 25 years above, 25 years below ang nabuhay lang at nakapasok sa promised land. Pero ano-anong himala nakita nila at nakuha nila? Nahati ang dagat, nagpababa ng mana, nagpababa ng pugo, nagsasalita ang Diyos sa bundok, namatay ang kalaban nilang Ehipsyo, naglakad sa gitna ng dagat na tuyot. Lahat nakakita ng himala. At the end of the day, tanong, nakapasok ba sila sa promised land? Hindi ho eh. Dahil ang puso ay hindi na bago. Tama ang sabi ng Panginoon sa mga Pariseyo eh. Grabe eh. Parang sinasabi ng Panginoon Sus, alam niyo na nga lahat ng kautusan eh. Alam niyo lahat ng kasaysayan eh. Alam niyo kung paano ang Diyos gumawa sa Old Testament hanggang ngayon. And yet, hindi niyo nakuha magsisi. Ako na nga itong naririto, hindi niyo rin makuha magsisi eh. Sino pa aasahan yung darating para magsisi lang kayo? Ito yung malaking, paano ko tatawagin yun? Ito yung malaki sigurong panghihinayang sa puso ng Diyos eh. Nung naririnig ko ang Panginoon, sinasabi niya yon, parang binabalikan ko yung Genesis chapter 6. Anong sabi ng Diyos? Nalungkot ang Diyos nang makita niya kung gaano kasama ang tao at ang iniisip nila. Sabi ng ilang Bible scholar, first time in the history, God says sorry to Himself for He created man. First time in the history. First time in the history. Ngayon, tanongin niyo ako, ang greatest miracle ba ay lumakad ang lumpo? Ang greatest miracle ba nakakita ang bulag? Ang greatest miracle ba ang may cancer ay gumaling? No, amen? Maraming gumaling, pero hindi nagbago buhay. Mapalad ho tayo dahil kung naintindihan natin kung sino tinanggap natin sa ating buhay. Ang paghahari ng Diyos ay maiintindihan natin kailanman na hindi naging talunan. Sabi ng Matthew 16, verse 16 to 18, even the gates of hell, Peter, cannot prevail against this church. This church na totoong nanaligat na ng palataya sa akin, kalipunan ng mananampalataya na totoong kilala ko bilang Diyos at sarili nilang tagapagligtas. Itong church na ito, kahit ang pintuan ng demonyo hindi pwedeng manaig at hindi pwedeng manalo. I tell you, Peter, on this rock I will build my church. And no gates of hell can ever prevail against them. I will give you authority. The authority we have right now, church,
is greater than the authority of Satan, greater than the authority of hell and Hades. We are more than conquerors. Kahit life and death pa yan, we are more than conquerors. Because we have God, we have our Lord Jesus Christ, the God of wonders. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, O Jesus. Aw, Shakarakaya. Mas malakas ang palakpak sa Panginoon, church. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Father God, this morning I pray, let the true wonders be experienced, Lord, by your church, by the people who watch this message, O Lord. Let the power of your kingdom, let the power of our relationship with you ay maranasan po ng buhay ng bawat isa po sa amin. That even the gates of hell cannot prevail against this church. Because if you are with us, no one can be against us, O Lord. Sapagkat ang aming tinanggap ay hindi talo ng Diyos. Ang aming tinanggap ay Diyos na laging mapagtagumpay. Yes, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Aw, Shakarakaya, Barabakandarakaya, Barabakan. Jesus, God's righteousness revealed, the Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption, sacrifice. Jesus, redemption, sacrifice. Yes, O Lord. Now glorified, now testified. Yes, O Lord. Church, tumayo po tayong lahat sa oras nito. When we talk about the God of wonders, it means everything starts and ends with Him. Lahat ng wonders ay nagsisimula sa Kanya at magwawakas po sa Kanya. Kaya walang kamangha-manghang bagay o himala ang Diyos na pwedeng gawin sa buhay ng isang tao without our Lord Jesus Christ. Dahil ang totoong tunay na himala at kamangha-manghang bagay ay nagsisimula sa Kanya. Kapag Siya ay pinapasok natin sa ating buhay, sa ating puso, bilang Panginoon natin sariling tagapagligtas, doon ho nagsisimula ang lahat ng signs, wonders, and miracles. Amen? At yun ho ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Ang magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Oh, Shakarakaya, Barabakandarakaya. Jesus, God's righteousness revealed. God's righteousness revealed. Oh, Shakarakaya, Barabakandarakaya. The Son of Man, the Son of God, The Son of God, His kingdom come. His kingdom come. Oh, Shakarakaya. Jesus, redemption, sacrifice. Jesus, redemption, sacrifice. Now glorified, now testified. His kingdom come. Now glorified, now testified. His kingdom Come. And this kingdom will know no end. And this kingdom will know no end. And its glory shall know no bound.
Truly, Father God, You are the God of wonders. Napakahirap isipin ng isang Diyos ay kayang manahan sa isang puso ng tao. Napakahirap i-contain sa aming isipan na ang isang Diyos na banal, na lumikha ng langit at lupa, ang isang Diyos na nagtala ng lahat ng buntala sa kalangitan at dambuhala sa karagatan, ang isang Diyos na hindi kayang abutin ng lahat ng iyong ginawa at hindi namin kayang intindihin at unawain ang lalim ng iyong pag-ibig at pagmamahal, ay kaya mong manahan sa buhay naming makasalanan. Sa kagaya ng buhay namin na walang pwede ipagmalaki, basura lamang sa iyong dakilang harapan. Father God, this morning as we come into your throne of grace and mercy, once again, Lord, we acknowledge our nothingness, that apart from you, we can do nothing. Kulang po ang lahat ng aming kakayanan at pangunawa para abutin ka, unawain ka. Maging ang aming pangunawa sa iyo ay galing sa iyo at regalo mo. Maging ang aming pananampalataya ay galing sa iyo at regalo mo. Wala pong nanggaling sa amin isa man. Sa iyo lahat nagmula. Maging ang unang pag-ibig, ikaw ang unang umibig at hindi po kami. Ang sabi mo po sa Jeremiah 31 verse 3, magmula pa lamang nung una, napakita ka na Panginoon sa amin at mula noon nagmalasakit ka na. Tinuruan mo kaming magmahal dahil ikaw ang una nagmahal. We love Him because He first loved us. In 1 John 4 verse 19. Kaya kaming lahat, O Diyos, ay hindi pwedeng magmalaki sa iyo. Kung meron mang tunay na himala at kamangha-mangha, ay ang kamangha-manghang bagay at himala sa buhay namin na ikaw ay makilala namin at tanggapin ka namin bilang Panginoon namin sa sariling tagapagligtas. Ang Diyos na banal na umibig sa amin na isang makasalanan. Salamat po, O Diyos, wala hong po pwedeng tumulad sa pag-ibig na yun. Yun ay nakareserve lamang sa iyo. At hindi namin pwedeng angkinin. Ikaw lamang ang gumawa nun. Sapagat gayon na lamang ang pag-ibig mo sa buong sanlibutan, sa makasalanang sanlibutan. Kaya ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang ang sino mang sasampalataya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, minsan pa ang buhay na ito iniaalay namin sa iyo ngayong umaga. Minsan pa ang buhay na ito isinusuko namin sa iyo. Inaamin namin kaming lahat ay makasalanan. Kaming lahat ay maruming basahan. Walang pwede ipagmalaki. Forgive us and cleanse us by your blood shed on the cross of Calvary. Be our Lord and our personal Savior, Lord, once again. Enter into hearts, Lord. Enter into our hearts, O God, this morning once again. Pumasok ka, Panginoon, minsan pa sa pusong ito. Sa kaparaan ng nais mo. At ang aming kahinaan ay lusawin mo at palitan ng iyong kalakasan. At kaming lahat ay sama-samang maglingkod sa iyo until the rapture of the church. Until the rapture of the church. Maraming pong salamat. Idinideklara po namin, Panginoon, we are more than conquerors, O God. At anumang pangangailangan ng iyong mga anak ay bonus na lamang. Dahil ikaw ay nananahan sa aming buhay. Dahil ikaw ang aming Diyos at Panginoon ng aming buhay. Lahat ng kailangan himala, Panginoon, sa kagalingan ng sakit at karamdaman. Himala, Panginoon, sa pangangailangang pinansyal. Himala sa relasyon. Himala sa trabaho. Anumang uri ng promotion. Anumang uri ng provision ang hinihingi ng iyong mga anak. Lord, lahat ng iyon ay susunod lamang. Lahat ng iyon ay mangyayari at magaganap. Dahil ikaw ay Diyos na umiibig at nagmamahal. At nang kami iligtas mo, hindi lamang ang aming kaluluwa,
Holistic ang iyong pagtiligtas sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya Panginoon, this morning, O God, once again, Lord, release, O God, to each and every one of your people, O God, your miraculous healing power, O God, in the name of Jesus. Your miraculous healing power, Lord, continue to quicken our mortal bodies, Lord, in the name of Jesus. And release, Lord, release unto your people right now your miracle healing power, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we claim it. We claim it. We believe it. We believe it. We receive it, Lord. We receive it, oh God. We receive your healing. We receive, Lord, your healing. Your miracles, oh God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, Shakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. You are the God of wonders, oh God. You are the God of wonders, oh God. Oh, Shakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Kung meron sa aming kalagitnaan nangangailangan, Panginoon, ng pabor, ng promotions, oh God, gawin mo ito, Panginoon, sa kanilang buhay. Mahirap mang isipin kung paano, pero kaya mo po itong gawin. Kung merong may problema sa relasyon, kaya mong ayusin, O Diyos. Dahil Ikaw ang aming Diyos na laging nagpapamangha sa amin sa mga bagay na hindi namin kayang gawin. Yun ang paborito mong gawin, O Diyos. Because the impossible with men, Lord, are all possible with you. The impossible with men, Lord, are all possible with you, God. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Salamat, salamat, salamat po, Diyos. Inaangkin namin ang katugunan ng aming panalangin. Inaangkin namin ang aming katagumpayinan. Inaangkin po namin that even the gates of hell cannot prevail against your church in the name of Jesus. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. Lord, even, O God, we decree and we declare the total healing, O God, upon the life of Johan Faye, O God, in the name of Jesus right now. In the name of Jesus, stretch your mighty hand, O God. Lay your hands upon this child, Lord, and release your miracle healing power in the name of Jesus. In the name of Jesus, release right now your healing, O God, your miracle healing power in the name of Jesus. Lord, tanggalin mo sa kanyang katawan ang espiritu ng sakit ng dengue in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tanggalin mo, Panginoon, sa kanyang katawan. Palitan mo ng kagalingan na nagmumula po sa iyo. Quicken, 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 quicken her mortal body in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, oh God. Inaangkin namin ng kagalingan. Inaangkin namin, Panginoon, ng kagalingan sa buhay, Panginoon, ng batang ito. Maging sa lahat ng anak mo nangangailangan ng kumpletong kagalingan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Yes, oh Lord, we claim, Lord, once again, we claim your healing. In Jesus' name, that by your stripes, we are healed, oh Lord. We are healed, oh God. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandarakaya. All the benefits of the cross of Calvary, inangkin po namin, O Diyos, sapagat Ikaw ay nasa amin, sumasa amin, at nananatili sa amin, O Diyos. Kaya naman, naniniwala po kami, lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak, kinatagpo mo na at tinugon mo na sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat, salamat po, Diyos. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Yes, O Lord. Yes, O Jesus. Glory, 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 glory to the living God. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Yes, O Lord. Hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Yes, O God. Come on, church. And this kingdom will know no end, and its glory